Esther, unang kabanata. Nangyari nga sa mga kaarawan ni Asuero. Ito ang Asuero na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa 127 lalawigan. Na sa mga kaarawang yaon, nang maupo ang Haring Asuero sa luklukan ng kanyang kaharian, na nasa Susan na bahay-hari. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay gumawa ng isang kapistahan sa kanyang lahat ng mga prinsipe at mga lingkod niya. Ang kapangyarihan ng Persya at Media, ang mga mahal na tao at mga prinsipe ng mga lalawigan ay nangasa harap nga niya. Nang kanyang ipakita ang mga kayamanan ng kanyang maluwalhating kaharian at ang karangalan ng kanyang marilag na kamahalan na malaong araw, na 180 araw. At nang maganap ang mga kaarawang ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan sa buong bayan na nangasa Susan na bahay-hari sa mataas at gayon din sa mababa, na 7 araw sa looban ng halamanan ng bahay ng hari, na may tabing na kayong puti, berde at bughaw, na naiipit ng mga panaling mainam na lino, at ng kulay ube sa mga singsing na pilak at mga haliging marmol, na ang mga hiligan ay ginto at pilak, sa isang lapag na mapula at maputi at madilaw at maitim na marmol. At sila'y nangagbigay sa kanila ng inumin sa mga sisidlang ginto, na ang mga sisidlan ay magkakaiba, at saganang alak hari, ayon sa kasaganaan ng hari. At ang paginom ay ayon sa kautusan, walang pagpilit, sapagkat gayon ibinilin ng hari sa lahat na pinuno ng kanyang bahay, na kanilang gawin ayon sa kalooban ng bawat isa. Si Vasti na reyna naman ay nagdaos ng kapistahan sa mga babae sa bahay-hari na ukol sa Haring Asuero. Nang 7 araw, nang masayahan ang puso ng hari sa pamamagitan ng alak, kanyang iniutos kay Mehuman, kay Biztha, kay Harbona, kay Bigtha, at kay Abagtha, kay Zetar, at kay Karkas, na 7 kamarero na nangaglilingkod sa harapan ng Haring Asuero. Nadalhin si Vasti na reyna na may 7 pagkareyna sa harap ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga prinsipe ang kanyang kagandahan, sapagkat siya'y may magandang anyo. Ngunit ang reynang si Vasti ay tumanggi na pumaroon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga kamarero. Kaya't ang hari ay lubhang nag-init, at ang kanyang galit ay nag-alab sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat na nakakaalam ng kautusan at ng kahatulan. At ang sumusunod sa kanya ay si Karsena, si Sethar, si Admatha, si Tarsis, si Meres, si Marsena, at si Memukan, na 7 prinsipe sa Persya at Media, na nangakakita ng mukha ng hari at nangaupong una sa kaharian. Anong ating gagawin sa reynang si Vasti ayon sa kautusan, sapagkat hindi niya sinunod ang bilin ng Haring Asuero sa pamamagitan ng mga kamarero? At si Memukan ay sumagot sa harap ng hari at ng mga prinsipe. Ang reynang si Vasti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat na prinsipe at sa lahat ng mga bayan na nangasa lahat na lalawigan ng Haring Asuero. Sapagkat ang gawang ito ng reyna ay kakalat sa lahat ng babae upang hamakin ang kanilang mga asawa sa harap ng kanilang mga mata, pagka nabalitaan. Ang Haring Asuero ay nagpautos kay Vasti na reyna na dalhin sa harap niya, ngunit hindi siya naparoon. At sa araw na ito ay lahat na asawa ng mga prinsipe sa Persya at Media na nangakabalita ng gawang ito ng reyna ay mangagsasabi ng gayon sa lahat na prinsipe ng hari, na anupat kasasanghian ng maraming pagkahamak at pagkapuot. Kung kalulugdan ng hari, maglabas ng utos hari sa ganang hari, at isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at mga Medo, upang huwag mabago na si Vasti ay huwag nang pumaroon sa harap ng Haring Asuero, at ibigay ng hari ang kanyang kalagayang reyna
sa iba na maigi kaysa kanya. At pagka ang pasya ng hari na kanyang isasagawa ay mahahayag sa lahat niyang kaharian, sapagkat dakila, lahat ng babae ay mangagbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan, sa mataas at gayon din sa mababa. At ang sabi ay nakalugod sa hari at sa mga prinsipe, at ginawa ng hari ang ayon sa salita ni Memucan. Sapagkat siya'y nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng hari, sa bawat lalawigan, ayon sa sulat noon, at sa bawat bayan, ayon sa kanilang wika, na ang bawat lalaki ay magpupuno sa kanyang sariling bahay at mahahayag ayon sa wika ng kanyang bayan. Ikalawang kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapayapa ang pag-iinit ng Haring Aswero, kanyang inalaala si Vashti, at kung ano ang kanyang ginawa, at kung ano ang ipinasya laban sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod ng hari na nagsisipaglingkod sa kanya, ihanap ng magagandang batang dalaga ang hari. At maghalal ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian, upang kanilang mapisan ang lahat na magandang batang dalaga sa Susan na bahay-hari, sa bahay ng mga babae, sa pamamahala ni Hegay, na kamarero ng hari, na tagapag-ingat ng mga babae, at ibigay sa kanila ang kanilang mga bagay na kailangan sa paglilinis. At ang dalaga na kalugdan ng hari ay maging reyna na kahalili ni Vashti. At ang bagay ay nakalugod sa hari at ginawa niyang gayon. May isang Hudyo sa Susan na bahay-hari na ang pangalay Mardokeo, na anak ni Jair, na anak ni Simi, na anak ni Sis na Benhamita, na nadala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nangagdalang kasama ni Jeconias na hari sa Huda, na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. At pinalaki niya si Hadasa sa makatwid bagay si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya'y wala kahit ama o inaman. At ang dalaga ay maganda at may mabuting anyo. At nang mamatay ang kanyang ama't ina, inari siya ni Mardokeo na parang tunay na anak. Sa gayoy, nangyari nang mabalitaan ng utos ng hari at ang kanyang pasya, at nang napipisan ang maraming dalaga sa Susan na bahay-hari sa pamamahala ni Hegay, na si Esther ay dinala sa bahay ng hari sa pamamahala ni Hegay, na tagapag-ingat sa mga babae. At ang dalaga ay nakalugod sa kanya, at nilingap niya at nagbigay siyang madali sa kanya ng mga bagay na ukol sa paglilinis, pati ng mga bahagi niya, at ng 7 dalaga na marapat na ibigay sa kanya, na mula sa bahay ng hari. At inilipat niya siya at ang kanyang mga dalaga sa pinakamabuting dako ng bahay ng mga babae. Hindi ipinakilala ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mardokeo na huwag niyang ipakilala. At si Mardokeo ay lumakad araw-araw sa harap ng looban ng bahay ng mga babae, upang maalaman kung anong ginagawa ni Esther at kung ano ang mangyayari sa kanya. Nang sumapit nga ang paghahali-halili ng bawat dalaga na pasukin ang Haring Aswero, pagkatapos na magawa sa kanya ang ayon sa kautusan sa mga babae na 12 buwan, sapagkat ganito nagaganap ang mga araw ng kanilang paglilinis. Sa makatwid bagay 6 na buwan na may langis na mira, at 6 na buwan na may mainam na pabango, at ng mga bagay na ukol sa paglilinis ng mga babae. Sa ganito ngang paraan na paroroon ang dalaga sa hari, na anumang kanyang naasain ay ibinibigay sa kanya upang yumaong kasama niya na mula sa bahay ng mga babae hanggang sa bahay ng hari. Sa kinahapunan ay naparoroon siya, at sa kinaumagahan ay bumabalik siya sa 2 bahay ng mga babae sa pamamahala ni Saasgaz, na kamarero ng hari, na nag-iingat sa mga babae. Hindi na niya pinapasok ang hari, malibang ang hari ay malugod sa kanya at siya'y tawagin sa pangalan. Nang sumapit ang paghalili nga ni Esther, na anak ni Abihail,
na amain ni Mardukeo, na umaring anak kay Esther upang pasukin ng hari, wala siyang tinamong anuman, kundi ang ibinigay ni Hegai na kamarero ng hari na tagapag-ingat sa mga babae. At si Esther ay nilingap ng lahat na nakakita sa kanya. Sa gayoy, dinala si Esther sa Haring Asuero sa loob ng kanyang bahay-hari ng 10 buwan na siyang buwan ng Tebet ng 7 taon ng kanyang paghahari. At sininta ng hari si Esther ng higit kaysa lahat na babae, at siya'y nilingap at minahal na higit kaysa lahat na dalaga, na anupat kanyang ipinutong ang putong na pagkareyna sa kanyang ulo, at ginawa siyang reyna na kahalili ni Vasti. Nang magkagayoy, gumawa ang hari ng malaking kapistahan sa kanyang lahat na prinsipe at kanyang mga lingkod, sa makatwidbagay kapistahan ni Esther, at siya'y gumawa ng pagpapatawad ng sala sa mga lalawigan, at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kalooban ng hari. At nang mapisan na 2 ang mga dalaga, naupo nga si Mardukeo sa pintuang daan ng hari. Hindi pa ipinakikilala ni Esther ang kanyang kamag-anakan o ang kanyang bayan man, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mardukeo, sapagkat ginawa ni Esther ang utos ni Mardukeo na gaya ng siya'y palakihing kasama niya. Sa mga araw na yaon, samantalang nauupo si Mardukeo sa pintuang daan ng hari, 2 sa kamarero ng hari, si Bigtan at si Teres, na nangag-iingat ng pintuan, ay nangapuot at nangag-aakalang buhatan ng kamay ang Haring Asuero. At ang bagay ay naalaman ni Mardukeo na siyang nagturo kay Esther na reyna, at sinaysay ni Esther sa hari sa pangalan ni Mardukeo. At nang siyasatin ang bagay at masumpungang gayon, sila'y kapwa binigti sa punong kahoy, at nasulat sa aklat ng mga alaala sa harap ng hari. 3 Kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dinakila ng Haring Asuero si Aman, na anak ni Amedatha na Agageo, at pinataas siya, at inilagay ang kanyang upuan na mataas kaysa lahat na prinsipe na kasama niya. At lahat ng mga lingkod ng hari na nangasa pintuang daan ng hari ay nagsiyukod at nagsigalang kay Aman, sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mardukeo ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod ng hari na nangasa pintuang daan ng hari kay Mardukeo, "Bakit mo sinasalangsang ang utos ng hari?" Nangyari nga, nang sila'y mangagsalita araw-araw sa kanya, at hindi niya dinggin sila, na kanilang sinaysay kay Aman upang makita kung mangyayari ang bagay ni Mardukeo, sapagkat sinaysay niya sa kanila na siya ay Hudyo. At nang makita ni Aman na si Mardukeo ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuspos nga ng pagkapuot si Aman. Ngunit inakala niyang walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mardukeo na mag-isa, sapagkat ipinakilala nila sa kanya ang bayan ni Mardukeo. Kaya't inisip ni Aman na lipulin ang lahat na Hudyo na nangasa buong kaharian ni Asuero sa makatwidbagay ang bayan ni Mardukeo. Nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan, ng 12 taon ng Haring Asuero, kanilang pinagsapalaran nga ang pur sa harap ni Aman sa araw-araw. At sa buwan-buwan hanggang sa 12 buwan na siyang buwan ng Adar. At sinabi ni Aman sa Haring Asuero, "May isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian, at ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari, kaya't hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. Kung kalugdan ng hari, masulat na sila'y lipulin, at ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay niyaong mga may katungkulan sa mga gawain ng hari, upang dalhin sa mga ingatang yaman ng hari." Nang magkagayoy, hinubad ng hari ang kanyang singsing sa kanyang kamay, at ibinigay kay Aman na anak ni Amedatha na Agageo na kaaway ng mga Hudyo,
At sinabi ng hari kay Aman, ang pilak ay nabigay sa iyo at gayon din ang bayan upang gawin mo sa mga yaon kung ano ang inaakala mong mabuti. Nang magkagayoy, tinawag ang mga kalihim ng hari sa unang buwan ng 13 araw ni yaon. At nangasulat ayon sa lahat na iniutos ni Aman sa mga satrapa ng hari, at sa mga tagapamahala na nanga sa bawat lalawigan, at sa mga prinsipe ng bawat bayan, sa bawat lalawigan ayon sa sulat ni yaon, at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, sa pangalan ng Haring Aswero na sulat, at tinatakan ng singsing ng hari. At nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin ang lahat na Hudyo, ang bata at gayon din ang matanda, ang mga bata at ang mga babaeng sa isang araw sa makatwid bagay sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar, at upang kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Isang salin ng sulat ay ibigay sa bawat lalawigan upang ang pasya ay mahayag sa lahat na bayan na sila'y magsihanda sa araw na yaon. Ang mga sugo ay nagsilabas na madalian sa utos ng hari, at ang pasya ay natanyag sa Susan na bahay-hari. At ang hari at si Aman ay naupo upang uminom, ngunit ang bayan ng Susan ay natitigilan. Ika-4 na kabanata. Nang maalaman nga ni Mardukeo ang lahat na nagawa, hinapak ni Mardukeo ang kanyang suot, at nanamit ng kayong magaspang na may mga abo, at lumabas sa gitna ng bayan, at humiyaw ng malakas at kalagim-lagim na hiyaw. At siya'y naparoon hanggang sa harap ng pintuang daan ng hari, sapagkat walang makapapasok sa loob ng pintuang daan ng hari na nakapanamit ng magaspang na kayo. At sa bawat lalawigan na kinararatingan ng utos ng hari at ng kanyang pasya, ay nagkaroon ng malakas na panangisan sa gitna ng mga Hudyo, at ng pag-aayuno, at ng iyakan, at ng taghuyan, at marami ay nagsipanamit ng kayong magaspang at mga abo. At ang mga dalaga ni Esther at ang kanyang mga kamarero ay nagsiparoon, at isinaysay sa kanya, at ang reyna ay namanglaw na mainam. At siya'y nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mardukeo, at upang hubarin ang kanyang kayong magaspang, ngunit hindi niya tinanggap. Nang magkagayoy, tinawag ni Esther si Atak, na isa sa mga kamarero ng hari, na siya niyang inihalal na mag-ingat sa kanya, at binilinan niyang pumaroon kay Mardukeo upang maalaman kung ano yaon at kung bakit gayon. Sa gayoy, nilabas nga ni Atak si Mardukeo sa luwal na dako ng bayan na nasa harap ng pintuang daan ng hari, at isinaysay sa kanya ni Mardukeo ang lahat na nangyari sa kanya, at ang lubos na kabilangan ng salapi na ipinangako ni Aman na ibayad sa mga ingatang yaman ng hari hinggil sa mga Hudyo upang lipulin sila. Binigyan din niya siya ng salin ng pasya na natanyag sa Susan upang lipulin sila, upang ipakilala kay Esther at ipahayag sa kanya, at upang ibilin sa kanya na siya'y paroon sa hari upang mamanhik sa kanya, at upang hingin sa kanya dahil sa kanyang bayan. At si Atak ay naparoon at isinaysay kay Esther ang mga salita ni Mardukeo. Nang magkagayoy, nagsalita si Esther kay Atak at nagpasabi kay Mardukeo na sinasabi, lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nangakakaalam na sino man maging lalaki o babae na paroroon sa hari sa pinakaloob na looban na hindi tinatawag, may isang kautusan sa kanya na siya'y patayin, liban niyaong paglawitan ng hari ng gintong setro upang siya'y mabuhay. Ngunit hindi ako tinawag na paroon sa hari ng 30 araw na ito. At isinaysay nila kay Mardukeo ang mga salita ni Esther. Nang magkagayoy, pinapagbalik ng sagot sila ni Mardukeo kay Esther. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari nang higit kaysa lahat ng mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ang mga Hudyo sa ibang dako. Ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong magulang
ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Nang magkagayoy, nagpabalik ng sagot si Esther kay Mardukeo. Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nangakaharap sa Susan, at ipag-ayuno ninyo ako, at huwag kayong magsikain o magsiinom man na 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan. At sa gayoy papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamatay ay mamatay. Sa gayoy yumaon si Mardukeo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. 5 kabanata. Nangyari nga ng 3 araw na nagsuot si Esther ng kanyang bihisang pagkareyna at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari, sa tapat ng bahay-hari, at ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay-hari, sa tapat ng pasukan sa bahay. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban, na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin. At inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa kanya, "Anong ibig mo, Reyna Esther? At ano ang iyong hiling? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian." At sinabi ni Esther, "Kung inaakalang mabuti ng hari, pumaroon sa araw na ito ang hari at si Aman sa pigingan na aking inihanda sa kanya." Nang magkagayoy sinabi ng hari, papagmadaliin si Aman upang magawa ang gaya ng sinabi ni Esther. Sa gayoy naparoon ang hari at si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. At sinabi ng hari kay Esther sa pigingan ng alak, "Ano ang iyong hingi? At ipagkakaloob sa iyo, at ano ang iyong hiling? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob." Nang magkagayoy sumagot si Esther at nagsabi, "Ang aking hingi at ang aking hiling ay ito. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi, at gawin ang aking hiling, na pumaroon ang hari at si Aman sa pigingan na aking ihahanda sa kanila, at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari." Nang magkagayoy lumabas si Aman sa araw na yaon, nagalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Aman si Mardukeo sa pintuang daan ng hari na hindi siya tumayo o kumilos man sa kanya, siya'y napuno ng pagkapuot laban kay Mardukeo. Gayon may nagpigil si Aman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay, at siya'y nagsugo at tinipon ang kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. At isinaysay ni Aman sa kanila ang kaluwalhatian ng kanyang mga kayamanan, at ang karamihan ng kanyang mga anak, at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng hari sa kanya, at kung paanong siya'y nataas ng higit kaysa mga prinsipe at mga lingkod ng hari. Sinabi ni Aman, bukod dito, "Oo, si Esther na reyna ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa pigingan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. At kinabukasan naman ay inanyayahan niya ako na kasama ng hari. Gayon may ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin, habang aking nakikita si Mardukeo na Hudyo na nakaupo sa pintuang daan ng hari." Nang magkagayoy sinabi ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan sa kanya, "Magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas, at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardukeo. Kung magkagayoy yumaon kang masaya na kasama ng hari sa pigingan." At ang bagay ay nakalugod kay Aman, at kanyang ipinagawa ang bibitayat. 6 kabanata. Nang gabing yaon ay hindi makatulog ang hari, at kanyang iniutos na dalhin ang aklat ng mga alaala ng mga gawa at mga binasa sa harap ng hari. At nasumpungang nakasulat na si Mardukeo ay nagsaysay tungkol kay Bigtana at kay Teres, 2 sa mga kamarero ng hari, na nangag-ingat ng pintuan, na nangag-isip magbuhat ng kamay sa Haring Aswero. At sinabi ng hari, "Anong karangalan at kamahalan ang nagawa kay Mardukeo sa bagay na ito?" Nang magkagayoy sinabi ng mga lingkod ng hari
na nagsisipaglingkod sa kanya, walang anumang nagawa sa kanya. At sinabi ng hari, sino ang nasa looban? Si Aman nga ay pumasok sa looban ng bahay ng hari upang magsalita sa hari na bitayin si Mardukeo sa bibitayan na inihanda niya sa kanya. At ang mga lingkod ng hari ay nagsabi sa kanya, narito, si Aman ay nakatayo sa looban. At sinabi ng hari, papasukin siya. Sa gayoy pumasok si Aman, at ang hari ay nagsabi sa kanya, anong gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari? Sinabi nga ni Aman sa kanyang sarili, sino ang kinalulugdang parangalin ng hari na higit kaysa akin? At sinabi ni Aman sa hari, sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari, ay dalhan ng damit hari na isinusuot ng hari at ng kabayo na sinasakyan ng hari at putungan sa ulo ng putong na hari. At ang bihisan at ang kabayo ay mabigay sa kamay ng isa sa pinakamahal na prinsipe ng hari, upang bihisang gayon ang lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari, at pasakayin siya sa kabayo sa lansangan ng bayan, at itanyag sa unahan niya, ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Aman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo gaya ng iyong sinabi at gawin mong gayon kay Mardukeo na Hudyo na nauupo sa pintuang daan ng hari. Huwag magkulang ang anumang bagay sa lahat na iyong sinalita. Nang magkagayoy kinuha ni Aman ang bihisan at ang kabayo at binihisan si Mardukeo at pinasakay sa lansangan ng bayan at nagtanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. At si Mardukeo ay bumalik sa pintuang daan ng hari. Ngunit si Aman ay nagmadaling umuwi, na tumatangis at may takip ang ulo. At isinaysay ni Aman kay Zeres na kanyang asawa at sa lahat niyang mga kaibigan ang bawat bagay na nangyari sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang mga pantas na lalaki at ni Zeres na kanyang asawa sa kanya, kung si Mardukeo na iyong pinasimulang kinahulugan sa harap ay sa binhi ng mga Hudyo, hindi ka mananaig laban sa kanya, kundi ikaw ay walang pagsalang mahuhulog sa harap niya. Samantalang sila'y nakikipagsalitaan pa sa kanya, dumating ang mga kamarero ng hari at nagmadaling dinala si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. Ikapitong kabanata. Sa gayoy naparoon ang hari at si Aman sa pigingan na kasama ni Esther na reyna. At sinabi uli ng hari kay Esther ng ikalawang araw sa pigingan ng alak, ano ang iyong hingi, Reyna Esther? At ibibigay sa iyo. At ano ang iyong hiling? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob. Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Esther na reyna, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin o hari, at kung kalugdan ng hari, ipagkaloob sa akin ng aking buhay, sa aking hingi at ang aking bayan sa aking hiling. Sapagkat kami ay naipagbili, ako at ang aking bayan upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin. Ngunit kung kami ay naipagbili na mga pinakaaliping lalaki at babae, ako'y tumahimik bagaman hindi mababayaran ng kaaway ang bagabag sa hari. Nang magkagayoy nagsalita ang Haring Aswero at nagsabi kay Esther na reyna, sino siya at saan nandoon siya na nangangahas magbanta na gumawa ng gayon? At sinabi ni Esther, ang isang kaaway at kaalit, itong masamang si Aman. Nang magkagayoy natakot si Aman sa harap ng hari at ng reyna. At ang hari ay tumindig sa pigingan ng alak sa kanyang pagkapuot at pumasok sa halamanan ng bahay-hari. At si Aman ay tumayo upang ipamanhik ang kanyang buhay kay Esther na reyna, sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari. Nang magkagayoy bumalik ang hari na mula sa halamanan ng bahay-hari hanggang sa pigingan ng alak, at si Aman ay sumubsob sa hiligan na kinaroroonan ni Esther. Nang magkagayoy sinabi ng hari, kanya bang dadahasin ang reyna sa harap ko sa bahay? Pagkabigkas ng salita sa bibig ng hari, ay kanilang tinakpan ang mukha ni Aman. Nang magkagayoy sinabi ni Harbona, na isa sa kamarero na nasa harap ng hari, narito naman ang bibitayan na may 50 siko ang taas,
na ginawa ni Aman ukol kay Mardukeo na siyang nagsalita sa ikabubuti ng hari ay nakatayo sa bahay ni Aman. At sinabi ng hari, bitayin siya roon. Sa gayoy binitay nila si Aman sa bibitayan na inihanda niya ukol kay Mardukeo. Nang magkagayoy napayapa ang kapuutan ng hari. 8 kabanata. Nang araw na yaon ay ibinigay ng Haring Aswero ang bahay ni Aman na kaaway ng mga Hudyo kay Esther na reyna. At si Mardukeo ay naparoon sa harap ng hari, sapagkat isinaysay ni Esther kung ano niya siya. At hinubad ng hari ang kanyang singsing na hinubad niya kay Aman, at ibinigay kay Mardukeo. At inilagay ni Esther si Mardukeo sa bahay ni Aman. At si Esther ay nagsalita pa uli sa harap ng hari, at nagpatira pa sa kanyang mga paa, at ipinamanhik sa kanya na may luha. Napawiin ang kasamaan ni Aman na Agageo, at ang kanyang banta na kanyang ibinanta sa mga Hudyo. Nang magkagayoy inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro, sa gayoy tumindig si Esther, at tumayo sa harap ng hari. At sinabi niya, kung kinalulugdan ng hari at kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin, at ang bagay ay inaakalang matuwid sa harap ng hari, at ako'y nakalulugod sa kanyang mga mata. Masulat na tiwaliin ang mga sulat na ibinanta ni Aman na anak ni Amedata na Agageo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nangasa lahat na lalawigan ng hari. Sapagkat paanong ako'y makapagtitiis na makita ang kasamaan na darating sa aking bayan? O paanong ako'y makapagtitiis na makita ang paglipol sa aking kamag-anakan? Nang magkagayoy, sinabi ng Haring Aswero kay Esther na reyna at kay Mardukeo na Hudyo, narito, ibinigay ko kay Esther ang bahay ni Aman, at siya ang kanilang binitay sa bibitayan, sapagkat siya'y nagbuhat ng kanyang kamay sa mga Hudyo. Sumulat naman kayo sa mga Hudyo kung anong maibigan ninyo sa pangalan ng hari, at tatakan ninyo ng singsing ng hari, sapagkat ang sulat na nasusulat sa pangalan ng hari at natatakan ng singsing ng hari ay walang taong makatitiwali. Nang magkagayoy tinawag ang mga kalihim ng hari ng panahong yaon sa 2 buwan na siyang buwan ng Sivan, ng 23 ni yaon, at nasulat ayon sa lahat na iniutos ni Mardukeo sa mga Hudyo at sa mga satrapa at sa mga tagapamahala at mga prinsipe ng mga lalawigan na nandoon mula sa India hanggang sa Ethiopia, na 127 lalawigan, sa bawat lalawigan ayon sa sulat ni yaon, at sa bawat bayan ayon sa wika nila, at sa mga Hudyo ayon sa sulat nila, at ayon sa wika nila. At kanyang sinulat sa pangalan ng Haring Aswero, at tinatakan ng singsing ng hari, at nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo na nagsisipangabayo na nangakasakay sa mga matulin na kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari at sa mga batang dromedaryo, na pinagkakalooban ng hari ang mga Hudyo na nangasa bawat bayan na magpipisan at ipagsanggalang ang kanilang buhay upang magpahamak, pumatay at magpalipol sa buong kapangyarihan ng bayan at lalawigan na loloob sa kanila, sa kanilang mga bata at mga babae, at kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Sa isang araw sa lahat na lalawigan ng Haring Aswero, ng 13 araw ng 12 buwan, na siyang buwan ng Adar, isang salin ng sulat na ang pasya'y ihayag sa bawat lalawigan, ay nahayag sa lahat ng mga bayan, at upang ang mga Hudyo ay magsihanda sa araw na yaon na magsipanghiganti sa kanilang mga kaaway. Sa gayoy ang mga sugo na nangasasakay sa mga matulin na kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari ay nagsilabas, na nangagmamadali at nangagtutumulin sa utos ng hari, at ang pasya ay nahayag sa Susan na bahay-hari. At si Mardukeo ay lumabas mula sa harapan ng hari, na nakapanamit hari na bughaw, at puti at may dakilang putong na ginto, at may balabal na mainam na lino at kulay ube, at ang bayan ng Susan ay humiyaw at natuwa. Nagkaroon ang mga Hudyo ng kaliwanagan at ng kasayahan, at ng kagalakan at ng karangalan. At sa bawat lalawigan at sa bawat bayan,
Saan man dumating ang utos ng hari at pasya niya, ay nagkaroon ang mga Hudyo ng kasayahan at kagalakan ng kapistahan at mabuting araw. At marami na mula sa mga bayan ng lupain ay naging mga Hudyo, sapagkat ang takot sa mga Hudyo ay sumakanila. 9 na kabanata. Sa 12 buwan nga, na siyang buwan ng Adar, ng 13 araw ng buwan ding yaon, nang ang utos ng hari at ang pasya niya ay malapit ng gagawin, ng araw na inaasahan ng mga kaaway ng mga Hudyo na magpuno sa kanila, yamang napabaligtad na ang mga Hudyo ay siyang naghari sa kanila na nangapupuot sa kanila. Ang mga Hudyo ay nagpipisan sa kanilang mga bayan sa lahat na lalawigan ng Haring Aswero upang magbuhat ng kamay sa mga nagbabanta ng kanilang kapahamakan. At walang makatayo sa kanila, sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa lahat ng mga bayan, at lahat ng mga prinsipe sa mga lalawigan, at ang mga satrapa, at ang mga tagapamahala, at ang mga nagsisigawa ng gawain ng hari, ay nagsitulong sa mga Hudyo, sapagkat ang takot kay Mardokeo ay sumakanila. Sapagkat si Mardokeo ay dakila sa bahay ng hari, at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan, sapagkat ang lalaking si Mardokeo ay dumakila ng dumakila, at sinaktan ng mga Hudyo ang lahat ng kanilang mga kaaway sa taga ng tabak, at sa pagpatay at paggiba, at ginawa ang naibigan nila sa nangapupuot sa kanila. At sa Susan na bahay-hari ay nagsipatay ang mga Hudyo at nagsilipol ng 500 lalaki. At si Forsandatha, at si Dalphon, at si Asfatha, at si Foratha, at si Ahliya, at si Aridatha, at si Farmasta, at si Arisay, at si Ariday, at si Vaizatha, na 10 anak ni Aman, na anak ni Amedatha, na kaaway ng mga Hudyo, ay pinatay nila. Ngunit sa pagsamsam, hindi nila binuhat ang kanilang kamay. Nang araw na yaon ay ang bilang ng nangapatay sa Susan na bahay-hari ay dinala sa harap ng hari. At sinabi ng hari kay Esther na reyna, ang mga Hudyo ay nagsipatay at nagsilipol ng 500 lalaki sa Susan na bahay-hari at ng 10 anak ni Aman. Ano na ang kanilang ginawa kaya sa ibang mga lalawigan ng hari? Ngayon, ano pa ang iyong kahilingan at ipagkakaloob sa iyo? Ano pa ang iyong kahingian at gagawin? Nang magkagayoy sinabi ni Esther, kung kinalulugdan ng hari ipagkaloob sa mga Hudyo na nangasa Susan na gawin din bukas ang ayon sa pasya ng araw na ito, at ang 10 anak ni Aman ay mabitin sa bibitayan. At iniutos ng hari na gawing gayon, at ang pasya ay nabigay mula sa Susan, at kanilang ibinitin ang 10 anak ni Aman. At ang mga Hudyo na nangasa Susan ay nagpipisan ng 14 na araw din ng buwan ng Adar, at nagsipatay ng 300 lalaki sa Susan. Ngunit sa pagsamsam ay hindi sila nangagbuhat ng kanilang kamay. At ang ibang mga Hudyo na nangasa mga lalawigan ng hari ay nagpipisan at ipinagsanggalang ang kanilang buhay at nangagkaroon ng kapahingahan sa kanilang mga kaaway at nagsipatay sa mga nangapupuot sa kanila ng 75,000. Ngunit sa pagsamsam ay hindi nila binuhat ang kanilang kamay. Ito'y nagawa ng 13 araw ng buwan ng Adar. At ng 14 na araw ng buwang ding yaon ay nangagpahinga sila at ginawang araw ng pistahan at kasayahan. Ngunit ang mga Hudyo na nangasa Susan ay nagpipisan ng 13 araw ni yaon. At ng 14 ni yaon at ng 15 araw ng buwan ding yaon ay nangagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Kaya't ang mga Hudyo sa mga nayon na nagsisitahan sa mga bayan na hindi nangakukutaan, ginagawa ang 14 na araw ng buwan ng Adar na araw ng kasayahan at pistahan, at mabuting araw at ng padalahan ng mga bahagi ng isa't isa. At sinulat ni Mardokeo ang mga bagay na ito, at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng Hudyo na nangasa lahat na lalawigan ng Haring Aswero sa malapit at gayon din sa malayo, upang ipagbilin sa kanila na kanilang ipangilin ang 14 na araw ng buwan ng Adar at ang 15 ni yaon taon-taon.
na mga pinakaaraw na ipinagkaroon ng kapahingahan ng mga Hudyo sa kanilang mga kaaway, at buwan ng ikinapaging kasayahan ng kapanglawan, at ikinapaging mabuting araw ng pagtangis, upang kanilang gawing mga araw ng pistahan at kasayahan, at ng pagpapadalahan ng mga bahagi ng isa't isa, at ng mga kaloob sa mga dukha. At pinagkasunduan ng mga Hudyo na gawin ang gaya ng kanilang pinasimulan, at ang isinulat ni Mardukeo sa kanila, sapagkat si Aman na anak ni Amedatha na Agageo, na kaaway ng lahat na Hudyo, ay nagbanta laban sa mga Hudyo upang lipulin sila, at pinagsapalaran nga ang Pur upang patayin at upang lipulin sila. Ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay, ay kanyang iniutos sa pamamagitan ng mga sulat na ang kanyang masamang banta na kanyang ibinanta laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo, at siya at ang kanyang mga anak ay mabitay sa bibitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim, ayon sa pangalan ng Pur. Kaya't dahil sa lahat na salita ng sulat na ito, at nang kanilang nakita tungkol sa bagay na ito, at nang dumating sa kanila, ang mga Hudyo ay nangagpasya at nagsipangako sa kanilang sarili at sa kanilang binhi at sa lahat ng yaon na nagpipisan sa kanila, na anupat huwag magkulang, na kanilang ipangingilin ang 2 araw na ito ayon sa sulat ni Yaon at ayon sa takdang panahon ni Yaon taon-taon. At ang mga araw na ito ay aalalahanin at ipangingilin sa buong panahon na bawat angkan ng bawat lalawigan at ng bawat bayan. At ang mga araw na ito ng Purim ay hindi lilipas sa mga Hudyo, o ang alaalaman sa mga yaon ay lilipas sa kanilang binhi. Nang magkagayoy, si Esther na reyna na anak ni Abihail at si Mardukeo na Hudyo sumulat ng buong kapamahalaan upang pagtibayin ang 2 sulat na ito ng Purim. At siya'y nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga Hudyo sa 127 lalawigan ng kaharian ni Aswero na may mga salita ng kapayapaan at katotohanan, upang pagtibayin ang mga araw na ito ng Purim sa kanilang mga takdang panahon, ayon sa ibinilin sa kanila ni Mardukeo na Hudyo at ni Esther na reyna, at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at sa kanilang binhi sa bagay ng pag-aayuno at ng kanilang pagdaing. At pinagtibay ng utos ni Esther ang mga bagay na ito ng Purim at nasulat sa aklat. 10 Kabanata. At ang Haring Aswero ay nagatang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat, at lahat ng mga gawa ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kakayahan, at ang lubos na kasaysayan ng kadakilaan ni Mardukeo na ipinagtaas sa kanya ng hari, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Media at Persia? Sapagkat si Mardukeo na Hudyo ay pangalawa ng Haring Aswero at dakila sa gitna ng mga Hudyo, at kinalulugdan ng karamihan ng kanyang mga kapatid na humahanap ng ikabubuti ng kanyang bayan at nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang buong lahi.